Marami po sa atin ang nangangarap na madaling kita, nangangarap po ng madaling kita or mabilis na kita sa crypto, lalo na kung libre itong minimina gamit lang ang ating cellphone. Ngayon ay isa po sa mga sikat na project na nag-aalok ng ganito ay ang Pi Network. Pero kamakailan lang, nagbigay po ng babala itong si Ginoong Ben Zhu. Siya po ang CEO ng Bybit na ayon sa kanya ay mas delikado pa raw itong si Pi Network kaysa sa mga meme coins gaya ng Dogecoin at saka Shiba Inu. Ngayon ay ano nga ba ang dahilan ng kanyang babala? Totoo nga ba talaga na mas risky ang Pi Network? At syempre, atin pong aalamin kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng Picoin. Yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po yung disclaimer dito sa ibaba. Ayan. Ngayon ay bakit nga ba sinasabi ng Bybit CEO na mas delikado ang Pi Network kaysa sa mga meme coins? Ayon po kay Ginong Ben Zhu, ang Pi Network ay may mataas na risk or panganib kumpara sa mga meme coins dahil target nito ang mga taong walang sapat na kaalaman sa cryptocurrency. Ikinumpara niya ito sa meme coins tulad po ni Dogecoin at saka Shiba Inu na bagamat walang tunay na technological na halaga o real world use case ay malinaw naman sa mga tao na isang uri ito ng high risk speculative asset. Alam ng mga buyers ng meme coins na pabago-bago ang presyo nito at maaring mawala ang kanilang pera anumang oras. Sa kabilang banda, ang Pi Network raw ay nagtatago sa likod ng isang pangakong madaling kita. Ayon sa kanila, sapat ng pindutin ang isang button araw-araw para makakuha ng Pi tokens. Ngunit ang tanong, paano ito nagkakaroon ng halaga kung wala naman itong aktual na utility o malinaw na business model? Ngayon ay ano po ang mga red flags ng Pi Network ayon po kay Ginoong Zhu? Yan. Isa po sa mga pangunahing issue na tinukoy ni Ginoong Zhu ay ang kakulangan ng transparency sa project. Yan, meron po siyang sinabi rito. It is strange you cannot find the team behind the project. They mentioned someone from Stanford but you have never seen or heard them speak about it. Ayan. Ibig sabihin ay mahirap alamin kung sino talaga ang nasa likod ng project. Sa ibang lehitimong crypto projects, ang team ng developers at founders ay aktibong nakikipag-ugnayan sa publiko, nagbibigay ng updates at ipinapakita kung paano po gumagana ang kanilang project. Bukod dito ay binatikos niya rin ang hindi malinaw na kitaan sa Pi Network. Saan nanggagaling ang value ng Pi? Paano kikita ang mga nagmimina nito? Wala pang tiyak na sagot ang mga founders tungkol dito. Ngayon ay ang Pi Network ay isa nga ba talagang Ponzi scheme? Ayan. Ayon po kay Ginoong Zhu, ayan, ang Pi Network ay maaring gumana tulad daw ng isang Ponzi scheme kung saan ang bagong sumasali ay nagdadala ng halaga sa mga nauna. Ngunit walang aktual na business model na nagbibigay ng tunay na kita. Yan po yung kanyang aktual na sinabi. They advertise that by pressing a button, you can earn a lot of money. But they never explained how those returns are generated. Yan po siya si Ginoong Zhu. Ganito po ang madalas na strategy ng mga scam na tinatawag na Ponzi scheme. Nangakit po sila ng mga bagong members na nag-i-invest ng pera o oras kapalit ng pangakong malaking kita. Ngunit kapag dumating ang oras na mas kaunti na ang bagong sumasali, bumabagsak po ang buong sistema. Ngayon ay bakit po hindi ililista ng Bybit ang Pi Network? Ayan, sa kabila ng maraming tanong tungkol sa seguridad ng Pi Network, maraming sumusuporta pa rin dito at nais nitong makita sa malalaking crypto exchanges tulad po ng Bybit at saka Binance. Nitong February 12, in-announce po ni Ginoong Zhu na hindi isasama ng Bybit ang Pi sa kanilang listahan. At ang dahilan? Ang dahilan po ay natatakot sila na kung sakaling malugi ang mga unang nag-invest sa Pi, maaari silang mag-demand ng refund or magsampa ng reklamo laban sa exchange. Dahil dito ay nakatanggap po ng maraming kritisismo si Ginoong Zhu mula sa supporters ng Pi Network.
Ang ilan ay nagsabing hindi qualified ang Bybit para maglista ng Pi at ang iba naman ay diretsyong umatake sa social media. Maging ang Binance, ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo, ay binaha ng 1-star reviews sa Google Play at saka Apple App Store dahil sa hindi nito paglista ng Pi Network kahit na maraming tao ang bumoto pabor dito. Ayan. Ngayon ay bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan. Sa ngayon ay nananatiling kontrobersyal ang Pi Network. May mga sumusuporta rito, ngunit may malaking crypto experts na nagbabala laban dito. Hindi natin masasabi kung scam ito o isang bagong uri ng cryptocurrency na may potensyal. Ang pinakamalaga ay huwag po tayong magpapasilaw sa mga pangako ng madaling kita. Alamin muna natin kung paano po ito gumagana, kung sino ang nasa likod nito, at kung paano po ito kumikita ng pera. Tandaan sa mundo ng crypto, kung parang napakaganda ng isang bagay para maging totoo, baka hindi nga ito totoo. Yan, kaya para sa inyo, ano po sa tingin nyo? May tiwala ba kayo sa Pi Network o mas naniniwala kayo sa babala ng Bybit CEO? Yan, i-comment na lang po ninyo sa ibaba at pag-usapan natin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.